Kulang pa ng 0.3% puntos ang antas ng pagkasira ng lason. Dr. Feng, may sira ang sistema ng pagkontrol sa temperatura ng silid na may palagi ang init, bilang 3. Lampas na sa itinakdang pamantayan ang presyon sa loob. Malapit nang tumagas ang lason. Ayos lang ako. Hindi ito ang mukha ko. Mabuting anak, inumin mo ang gamot na ito. Gagaling agad ang mukha mo. Ah. Sumabog ang laboratorio. Nakapaglakbay ako sa ibang panahon. Panghaliling pangit na nobya. Nilason ang sarili niyang ina. Ang paralitikong prinsipe na hari ng lason. Masigla agad ang simula. Karwahe ba iyan ng mansyon ng P. Cositian? May ipinagdiriwang na naman para sa mahal na prinsipe. Sino pa nga ba? Balita ko, ang ipinadala ay ang anak sa labas na pumangit ang mukha. Malinaw na itinulak siya rito para ipadala sa kamatayan. Gutom na ako. Gusto ng mahal na prinsipe ng pagkain at lason. Panginoon, Panginoon. Nagising ka rin sa wakas. Napakaraming lumang lason ang naipon sa katawang ito. Sapat na para mapuno ang tiyan ng Panginoon. Ano ka ba? Nang gumala ka sa magulong agos ng panahon at kalawakan. Nadala mo rin pati ang Panginoon. Nakatali ang ating mga kaluluwa. Nilason mo ako, kaya lalason din ako sa iyo. Bitawan mo ako. Talagang mahilig kang kumain ng lason. Ang lason sa mukha mo ay lason ng tuyong mukha. Mabababang uri ng lason. Kayang sipsipin ng Panginoon ang lahat nito sa isang higop. Pero ngayon, sa sobrang gutom, wala nang lakas ang Panginoon. May hangarin pero walang lakas. Lason. Tunay na lason. Sige na nga, kahit kaunti lang para may panimula. Panginoon, ang mahal na prinsipe na pakakasalan mo. May 81 uri ng lason sa kanyang katawan. Iyan ang tunay na pampalakas. 81 uri ng lason. Hindi basta-basta ang mahal na prinsipe na si Muksuan Xiao. Tatlong taon na ang nakalipas, siya ang nangungunang mandirigma ng dakilang yan. 3 labanan sa hilagang hangganan, 3 tagumpay. Pagkatapos ay nahulog siya sa kabayo sa isang kakaibang aksidente. Lubusang naparalisa ang kanyang 2 binti. May 81 kakaibang lason sa kanyang katawan. 3 tao na ang sunod-sunod na namatay sa mansyon. Ang unang 3 bagong nobya ay pumanaw lahat sa gabi ng kanilang kasal. Tinatawag siya ng mga tao sa kabisera na buhay na hari ng kamatayan. Isang dalubhasa sa toksikolohiya ang ipinare sa prinsipe na hari ng lason. Talagang itinadhana silang magsama. Hindi lugi ang kasunduang ito. Ang ika-4 na pambiktimang nobya na ipinadala ng mansyon ng PF Cosisens. Sabihin mo kung paano mo gustong lasunin siya. Lason na pumuputol ng bituka, pulang tuktok ng pato, 7 bituing begonya sa dagat. Mayroon ding bulok na pusong damo, pulbos na kumakain ng buto, at insensong pumuputol ng kaluluwa. Ang lalaking ito ay may 81 uri ng lason sa katawan. Pampalakas. Napakalakas na pampalakas. Mahal na prinsipe, ikinararangal kong makipagtulungan sa iyo. Kaya kong alisin ang mga lason sa katawan mo. Ano naman ang maibibigay mo sa akin? Sino ka ba talaga? Ang gwapo ng lalaking ito. Mas masarap kainin ang lason. Panginoon, kunin mo na siya bilang panghabang buhay mong tagapagtustos ng pagkain. Ako ang pangit na panghaliling nobya na ipinadala ng mansyon ng PF Cosisens. Nasyasat na ng mahal na prinsipe noon pa. Tungkol naman sa iba pang bagay. Dahan-dahan mong alamin, mahal na prinsipe. Hulaan mo kung gusto mo. Panginoon, umalis na siya. Sa susunod, tusukin mo siya ng ilan pang karayom. Hindi pa busog ang Panginoon. 81 uri ng lason. Isa siyang naglalakad na imbakan ng kayamanan. Ang kahariang dakilang yan. Mukhang mas kawili-wili rito kaysa sa laboratorio. Panginoon, nakatingin pa rin sa iyo ang lalaking iyon. May napakabango at napakatapang na amoy ng lason sa katawan niya. Kaya kong higupin ang lason mula sa karayom ng alakdan na asul ang buntot. Ikaw ang pinakauna. Zui Feng. Mahal na prinsipe. Ano ang kinakain mo araw-araw? Sino ang mga nakikita mo? Bibigyan kita ng isang gabi.
Bago magbukang liwayway, sabihin mo ang pakay mo. Pakay. Iniisip ba ng mahal na prinsipe na ang isang dalagang pangit ang mukha gaya ko ay may ibang pakay? Ano pa nga ba ang maaaring pakay ko? Ang mabuhay lamang. Mahal na prinsipe, pagbibigyan mo ba ako? Kawili-wili. Ehem. Napakadalisay ng lason sa katawan ng lalaking iyon. Panginoon, ngayon ay nag-uumapaw sa lakas ang buong katawan ko. Kaya mo bang alisin ang lason sa katawan niya? Kaya naman. Ngunit nag-ugat sa loob ng katawan niya ang lason ng siyam na kalamidad. Para itong punong-puno ng lason. Kahit higupin ko, tutubo pa rin ito. Kailangan muna nating mahanap ang pinagmumulan ng lason. Panginoon, may dumating para manggulo. Napakabaho ng amoy. Mahal na prinsesa. Dapat ka nang bumangon at maghilamos. Iyan ang kaugalian sa mansyon ng P.F. Cosisian. Sa unang araw ng bagong kasal, kailangang hugasan ang lahat ng palamuti sa mukha. Napakamapagmahal naman ni Ina. Panginoon, huwag mong hawakan. Pulbos na korosyon ng halamang nabubulok sa buto. At may baging na nagpapabulok ng mukha. Kapag nadikita ng tubig na ito, mabubulok ang iyong pilat hanggang sa buto. Ay, Panginoon, ang tubig na ito. Nasubukan mo na ba ito? Aba, ano ba ang sinasabi ng mahal na prinsesa? Ipinaghanda ko po ito para sa inyo. Mahal na prinsesa. Ang tagapagtanggol na si Zwifeng. May kakaiba sa amoy ng tubig na ito. Susuriin ko ang lason para sa mahal na prinsipe. Nanginginig ang kamay ng mahal na prinsesa. Hindi niya nahawakan ng maayos ang palanggana. Kalagkarin ninyo palabas. Huwag ninyong dumisan ang kinaroroonan ng mahal na prinsesa. Marunong palang umasta ang lalaking ito. Pinapayagan ko na siyang maging nakababatang kapatid mo. Tanghalian. Pumunta ka sa silid-aklatan. Mahal na prinsipe, ipinagtatanggol mo na naman ang sarili mong tauhan. Aking tauhan siya. Walang karapatan ang mga tagalabas na pagsabihan siya. Narinig kong sinabi niyang ikaw ay kanya. Panginoon, bakit namumula ang mukha mo? Ang bibig ng ahas ay hindi makapagsuka ng garing. Kamukha ba ng tunay na palamuting jade ang pag-arte ko kanina? Nanlaki ang mga mata ng tagapagtanggol na iyon. Sa susunod, huwag kang bumuga ng bula kay Zwifeng. Ganito ang luna sa pulbos na nangangalanta ng mukha. Sigurado ka. Ako na ang kikilos. Kayang tumbasan ng isa ang dalawa. Pulbos na korosyon ng halamang nabubulok sa buto at baging na nagpapabulok ng mukha. Ang sakto naman. Nasa tubig na iyon ang lahat kanina. Sapat na sana. Ngunit kulang pa ng isang sangkap na pantulong sa gamot. Ang bakas ng lason ng siyam na kalamidad. Ang punong lason sa katawan ng mahal na prinsipe. Bunutin lang ang isang ugat nito. Sinabi niyang sa silid-aklatan gaganapin ang tanghalian. Pupunta tayo sa piging. Makikihigop ng lason. Gusto ko ng isang ingranding piging. Panginoon, may nakikinig sa atin. Mahal na prinsesa, patawarin ninyo ako. Ako po ay isa lamang aliping babae. Isa lamang. Si Ginang Liu ba ang nagpadala sa iyo? May dala kang parehong mabahong amoy tulad ng nasa palanggana. Bumalik ka at sabihin mo kay Ginang Liu. Ang kanyang handog sa pagkikita. Tinatanggap ko ito bilang prinsesa ng Wanli. Ginang Liu at Feng Yuanshan. Sa mga alaala ng dating may-ari ng katawan na ito. Nandoon ang bawat laso na ipinainom nila sa kanya. Mga tala mula sa lambak ng Yawang. Panginoon, ang ina ng dating may-ari ng katawan na ito ay mula sa lambak ng Yawang. Isang ulila mula sa lambak ng Yawang. Nilinlang siya ni Feng Yuanshan upang pakasalan ito. Pagkapanganak sa akin, namatay siya sa karamdaman. Nakasaad sa talaang medikal na sipon lamang ang dahilan. Ngunit ang totoo, pinatay siya ng mabagal na lason. Ang paghihiganting ito, ako ang gaganti para sa kanya. Ang direksyong naramdaman mo noon mula sa pinagmumulan ng lason ay ang palasyo, tama ba? Tama, hindi ba? Pero malabo. Parang may humaharang na kung anong bagay. Kailangan nating lumapit sa palasyo para mas tumpak itong matunton. Ang emperador ng palasyo. Ang lason ni Moxuan Xiao at ang pagkamatay ng ina ng dating may-ari. Posible kayang bahagi sila ng iisang lambat. Panginoon, narito ang paraan upang mabuksan ang siyam na butas na marikit na kandado. Ang kandado sa iyong lig. May nakatagong pulbos ng lason na sumisira sa kagandahan na inilagay ni Ginang Liu. Kapag nabuksan ito, maaari mong ipainom muli sa kanya. 16 na taon itong isinuot ng dating may-ari. Matagal nang kumalat ang pulbos ng lason sa kanyang mga ugat. Kaya naging ganito kabulok ang kanyang mukha. Mababang uri ng basura. Ngunit sapat na iyon para sa isang baso ng inumin ng matandang bruha. Ginang Liu, sa araw ng pagbabalik ko sa tahanan, bibigyan kita ng isang napakalaking regalo. Panginoon, bilisan mo at hanapin ang laso na prinsipe. Kumukulo na naman ang tiyan ko. Moxuan Xiao. Laso ng siyam na kalamidad. Ano ba talaga ang itinatago mong lihim sa iyong katawan? Ituloy. Prinsesa ng Wangi. Hindi pa ipinapatawag ng mahal na Sengu ang prinsesa. Papasukin siya. Ipinatawag ako ng mahal na Wangi.
Hindi naman para maglaro ng Wakey, tama. Panginoon, may lason sa silid aklatan na ito. Ang bango. Iyan ay insensong pumapatay ng kaluluwa. Kung kaya mong alisin ang lason ng karayom ng asul na buntot na alakdan, siguradong makikilala mo rin ang lason sa larong ito. Ang mga piyesa ay nilagyan ng lason na 3 hakbang na bagsak. Ang tabla naman ay pinahira ng lason na 7 hakbang na kamatayan. Mahal na fan, ano ito? May isa pang lason na tinulugan ang buhay at pinatay ang panaginip. Habang naglalaro ng Wakey, lalo kang nainganyo sa bawat galaw. Pagsapit ng ika-7 galaw, tiyak na atake ang lason sa puso. Kanino ka talaga nag-aral? Sarili ko akong nagsanay hanggang magtagumpay. Mahal na Vangi, may resulta na ba sa pagsisiyasat mo sa insensong dragon laway? May natuklasan ka na ba? Halos 3 taon na. Sa palasyo, may mga tala ng paglipat ng insensong dragon laway. May 7 tala na hindi matukoy ang pinuntahan. 3 sa mga iyon. Ang mga humawak sa mga ito ay si Lidikwan, ang punong eunuko sa tabi ng emperador. Lidikwan. Ang pinagmumulan ng lason sa palasyo ay ang insensong dragon laway. Tugmang-tugma ang lahat. Panginoon, isuot mo ito. Mas maganda ka rito. Mas praktikal ito kaysa sa pulang palda. Kahit sumuot tayo sa masukal na gubat, hindi ito sasabit sa mga sanga. Malalim na nakatago ang yungib ng 10,000 lason. Kailangan nating makapasok doon pagsapit ng dilim. Sa kaliwa. 30 hakbang sa kaliwa. May malaking tao roon. Yungib ng 10,000 lason. Hindi ko akalaing may ganitong lugar pala sa likod ng mansyon ng Wan. Munting merienda. Pulang buntot na alakdan, ahas na bakal, ahas na siyam na bango. Alupihan, palaka, berdeng kawayan, ahas na gintong singsing. Pawang merienda lamang. May amoy ng kauri sa unahan. Napakapait, napakapait. 300 mandirigma ng kampo ng mga kwago sa gabi. Mga biktima ng lason ng siyam na kalamidad. Panginoon, sasabog na ang lason sa loob ng katawan niya. Hindi ito ordinaryong lason. Isa itong lason na may kasamang parasito. Napakasama ng lasa, parang ikamamatay ko. Malayo sa sarap ng merienda kanina. Ipinagbabawal na lugar ng mahal na prinsipe. Ang mahal na prinsesa ay naglalakad dito ng buong saya. Ang lason ng siyam na kalamidad ng mahal na prinsipe. Pinalaki ba ito mula sa mga bangkay ng mga patay na ito? Pinapakain ng lason ang parasito. Hindi nabubuhay ng matagal ang mga nakaalam ng labis. Panginoon, mas mabango ang amoy ng lason. Ipagpatuloy mo. Sa isang hampas lamang ng espada ng mahal na prinsipe. Wala nang sinuman sa mundong makapagpapagaling sa lason ng siyam na kalamidad mo. Binabantaan mo ba ang mahal na prinsipe? Nakikipagkasundo ako. Mapapagaling ko ang mga mandirigmang ito. Mapipigil ko ang lason sa iyong katawan. Maging ang taong lumason sa iyo ay matutulungan kong mahanap. Xiaodu, ipakita mo ang galing mo. Kakakain ko pa lamang ng busog, may overtime na naman. Himala. Himala nga. Umatras nga talaga ang laso ng siyam na kalamidad sa katawan ng mahal na prinsipe. Mahigit 3 taon na. Sa unang pagkakataon. Ang kondisyon. Gusto ko ang mga alaala ng aking ina sa mansyon ng PUF Cossescence. At kailangang tiyakin ng mahal na prinsipe na mananatili akong buhay. Napakarami ng gustong pumatay sa akin. Zui Feng. Iminumungkahi ko ang isang kasunduan. Ang buhay ng mahal na prinsipe. Ang buhay ng 300 mandirigma ng kampo ng mga kwago sa gabi. Kapalit ng mga alaala ng iyong ina. Kapag nilabag mo ang kasunduan, ipaparanas ng mahal na prinsipe sa iyo ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Napagkasunduan. Sumisiklab ang laso ng mahal na prinsipe tuwing 15 araw ng buwan. At pinakamalala ang pagsiklab nito. Bago ito muling sumiklab, kailangan ko ng Tuitlin SS bilang sangkap sa gamot. Matatagpuan lamang iyon sa kabangyaman ng imperyo. Kaya kailangan kong pumasok sa palasyo. Pagkaraan ng 3 araw ay ang piging sa palasyo para sa pista ng kalagitnaan ng Taglagas. Pumayag siya, Panginoon. Kahit masungit ang lalaking iyon. Mabilis naman siyang kumilos. Ipinasiyasat na ng mahal na prinsipe ang lason sa mukha mo. 16 na taon na ang nakalipas. Nang pumasok sa aming pamilya si Ginang Liu, siya ang naglagay nito. Alam ko. Kung alam mo, bakit hindi mo ito agad inalis? Tuwing 3 buwan, muling nilalagyan ni Ginang Liu ng lason. Dahil gusto kong makita niya mismo. Kung paano nilalamon ang sarili niyang lason. Ang sarili niyang katawan. Thanking you. Mas kawili-wili ka kaysa sa inaasahan ng mahal na prinsipe. Sa araw ng iyong pagbabalik sa tahanan, sasamahan ka ng mahal na prinsipe. Hoy, mabahong lalaki, bakit ka nagpapanggap na napakalalim? Pinayagan kitang maging nakababatang kapatid dahil pinagbibigyan kita.
Ang pagbabalik sa tahanan ng bagong kasal. Ginang Liu. Feng Yuanshan. Handa na ba kayo? Panginoon. Pinakamatindi ang amoy ng lason na kuyansan mula sa matandang babaeng nasa gitna. Siya si Ginang Liu. Ang malambing na babae sa tabi niya ay ang panganay na lehitimong anak. May mababang uri rin ng pulbos na lason sa katawan ni Feng Yanning. Dumarating ang mahal na prinsipe sa hamak na tahanan. Napakaringal ng kanyang pagdating. King Yu, sa wakas ay nakabalik ka na. Araw at gabi, lagi kang iniisip ni Ina. Sa mansyon ng prinsipe, nasanay ka na rin siguro. Salamat sa pag-aalala, Ina. Napakabuti sa akin ng mahal na prinsipe. Mabuti, mabuti. Halika, maupo ka na. Ipinaghanda ka ni Ina ng paborito mong sabaw ng manok. Para palakasin ang iyong katawan. Halika, King Yu. Tikman mo ang sabaw na ako mismo ang nagpakulo. Inumin mo habang mainit. Panginoon, huwag mong inumin yan. May laso ng batong yelo, damong pumuputol ng bituka, at baging na sumisira sa puso ang sabaw. Hindi bababa sa 7 o 8 uri ng lason ang pinaghalo rito. May pulbos ng lason pa sa ilalim ng kanyang mga kuko. Malupit talaga ang matandang mangkukulam na iyon. Sabaw na si Ina mismo ang nagpakulo. Paano maunang uminom ang anak? May sinusunod na ayos ang nakatatanda at nakababata. Dahil unang mangkok ito, nararapat lamang na si Ina ang unang uminom. Feng Qingyu, ano ang ibig mong sabihin? Buong pusong ipinaghanda ka ni Ina ng sabaw. Nangangahas kang pagdudahan si Ina. Nanilagyan ko ng lason. Mali ang sinabi mo, nakababatang kapatid. Iginagalang ko si Ina. May sinusunod na ayos ang nakatatanda at nakababata. Nasaan ang mali roon? Kung malinis ang budhi ni Ina, alam mong buong pusong nagmalasakit ang iyong ina. Nangangahas kang sumuway ng ganito. Duke ng Pire Kosi Tianli. Kailan ka nagkaroon ng karapatang turuan ang asawa ng iyong Fanjia? Ina, kilala mo ba ito? 16 na taon na. Araw-araw itong dala ng iyong anak. Hindi ko ito kinalimutan kahit isang saglit. Ang kabutihang ipinakita ni Ina ngayong araw ay itatanda ng iyong anak. Balang araw, personal ko itong susuklian. Walang magandang handaan ang piging ng mahal na prinsipe. Umalis na tayo. Singilin muna natin ang matandang mangkukulam na iyon. Hindi man lang niya kayan harapin ang isang munting bata. Paano niya nalaman? Tumigil ka dyan. Tungkol ito sa nangyari 16 na taon na ang nakalilipas. Ano ang alam mo? Bakit nagmamadali si Ina? Binanggit ko lang ang serpienteng kandado. Bakit agad naalala ni Ina ang nangyari 16 na taon na ang nakalilipas? Huwag mong sabihin, ang pampalaglag na ibinigay noon ni Ina ay may kaugnayan din kay Ina. Ano ba ang nais sabihin ng prinsesa? Huwag ka ng paligoy-ligoy. Anak na suwel. Nangangahas kang paratangan ang iyong ina. Mga tauhan, alisin ninyo ito sa akin. Panginoon, aakusahan ka ng matandang iyan at mananakit pa. Gusto mo bang turuan ko siya ng leksyon? Hintayin mo siyang unang manakit. May dahilan ang pagganti. Ama, sa isang sampal na ito. Ang mansyon ng BF Kosi Senf ngayong araw ay makatatayo pa kayang buo at maayos. Pero hindi iyon tiyak. Ano na naman iyon? Ang kamay ko. Mapuputol ang kamay ko. Aray. Panginoon, ayos ka lang ba? Ama. Ang tawag dito ay pulbos ng pagsunod. Kapag hindi ka sumunod, aakyat ang lason sa mga ugat. Mula sa pulsuhan patungo sa balikat, at saka sa ugat ng puso. Unti-unting sisirain ng kakaibang lason ang iyong mga ugat. Kung patuloy mo itong lalabanan, lalo itong magiging mahirap pigilan. Ang tubig na panlinis ng mukha na ipinadala ni Ina noon, ay itinago ko pa rin. Kung sa tingin ni Ama ay, hindi sapat ang simpleng pagsunod. Bakit hindi mo subukan ito? Hindi ikaw si Feng Qingyu. Hindi ikaw ang Feng Qingyu. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, ang mga alaala ng aking ina. Ama, ibibigay mo ba o hindi? Ibibigay ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng alaala ng iyong ina. Pati ang mga laman ng silid sa ilalim ng lupa. Ibibigay ko rin lahat sa iyo. Huwag kang bumagsak, huwag. Kung noon mo pa sana naunawaan. Bakit mo pa kailangang pagdusahan ito? Napakabahong amoy. Kung ihahambing sa lason sa katawan ni Mokso Ansiao. Malayo ang agwat. Hindi masarap. Kahanga-hanga ang paraan ng prinsesa. Ngayon lamang ako tunay na nakasaksi nito. Natatakot na ba ang mahal na prinsipe? May iniisip ako. Ang ganitong prinsesa. Ilabas siya. Talagang kahanga-hanga. Kung gayon, mahal na prinsipe, pagmasdan ninyong mabuti. May mas kahanga-hanga pa sa susunod. Panginoon, nililigawan ka niya. Panginoon, lalasunin ko siya hanggang mawala ng boses. Ipagpatuloy mo. Paligiran ninyo sila. Tungkol sa nangyari ngayong araw. Sino ang maglalakas loob na magkalat nito? Lilipulin ang buong sambahayan. Hindi ako naniniwala. Isang pilay lamang siya. Kaya niyang guluhin ang buong mansyon ng PF Kosi Senf. Talagang hindi susuko si Ama hanggat hindi siya nasasadsad sa kapahamakan. Umuwi ngayon ang inyong anak.
upang sundin ang utos ng emperador at kunin ang mga alahas sa kasal at alaala ng aking tunay na ina, si Ginang Su. Narito ang utos ng emperador. Ama, nilalabanan ba ninyo ang utos ng emperador? Impossible. Ang mga alahas sa kasal ng magandang babaeng iyon ay matagal nang. Matagal nang sinarili ni ina. Nadulas ang dila ng matandang bruha. Panginoon, halughugin agad natin ang mansyon. Hindi tayo maaaring pumunta. Akin ang mga iyon. Hindi ninyo maaaring galawin ang mga iyon. 16 na taon na, ama. Mailason sa kandado. Anak, isasauli ko ang lahat ng buo. Napakagandang babae. Ikaw talaga, napakagandang babae. Ito ang utang ninyo sa aking ina. Nagsisimula pa lamang ito. Ito. Ano ba talaga ito? Prinsesa, natapos na ang buong inventaryo ng mga kayamanan sa silid sa ilalim ng lupa. Ang busog ko. Kumikinang na kumikinang. Ang sarap. Ang imbakan ko ng kayamanan. Nasiyahan na ako. May kulang pa ng kaunti. Sa mga alaala ng aking ina. May kulang na isang katotohanan. Mahal na prinsipe, tulungan ninyo akong imbestigahan ang nangyari 16 na taon na ang nakalipas. Ang manggagamot ng palasyo na nagreseta ng gamot laban sa lamig para sa aking ina. Sumakay ka na sa karwahe. Ikwento mo habang umuwi tayo sa mansyon. Matandang hangal. Babalik ako sa susunod. Ipagpatuloy mo. Panginoon. Panginoon, napakalakas ng amoy ng gamot sa unahan. Mayroon pa. May mapait ding amoy. Ayaw na ayaw ko sa mapait na lasa. Personal na nagsagawa ng akupunktura si Beilichen. Nalaso ng laso na kumakain ng buto ang mga ngalakal na iyon. Mukhang hindi na siya aabot hanggang ngayon. Si Beilichen ang pinakamahusay na manggagamot sa buong lupain. Kapag kumilos siya, maging ang hari ng impyerno ay kailangang umiwas. Kung mas malalim pa ng kalahati ang tusok na iyan, lulusob ang lason sa puso. Hindi siya tatagal ng 3 hinga. Saan nanggaling ang hamak na babaeng ito? Naglakas loob kang questionin ang paraang gintong karayom sa pagtawid ng kalamidad. Mali ang pamamaraan niya sa 2 karayom. Kalahating bahagi ang layo ng tusok sa puntong Shanzhong. Mapapatay ng mga karayom niya ang mga ngalakal na ito. Mabuti. Napakagaling naman ng hindi tatagal ng 3 hinga. 20 taon na akong nagsasagawa ng panggagamot. Wala pang nangahas na maging ganito kayabang. Kung tunay mong maililigtas ang taong ito, luluhod ako sa harap ng lahat at kikilalanin kang guro. Kung hindi mo siya maililigtas, sirain mo ang sarili mong mukha at umalis ka sa kabisera. Paninindigan ko ang sinabi ko. Panginoon, nasa 2 sangay ng ugat sa baga ang lason na kumakain ng buto. Handa na ako. Isang matagal ng kakaibang lason. Amoy lumang suka. Ayos lang, ayos lang. Ubo, ubo. Ako. Ang ibig kong sabihin. Sa harap ng guro. Mangyaring tanggapin ninyo ang aking pagpupugay bilang alagad. Hindi ako tumatanggap ng alagad. Guro, hindi ninyo ako tatanggapin. Kung gayon, luluhod ako rito hanggang sa tanggapin ninyo ako. Tinutupad ko ang aking salita. Nakakainis talaga ang maputing mukhang iyan. May 3 pildoras na pangontra sa mga espiritu sa supot niya ng karayom. Matamis ang amoy. Gusto iyon ng dakilang ako. Ibigay mo sa akin ang pildoras na biyaya ng luntiang espiritu. Guro, ako na ang magmamaneho ng karwahe para sa inyo. Ako na ang magmamasahe ng likod ninyo. Lumayas ka. Mahal na prinsipe. Alagad ako ng aking guro. Hindi mo siya alagad. Ikaw na maputing mukha. Gusto mong pumasok sa mansyon ng prinsipe. Kailangan mo munang lagpasan ang suka ng mabahong lalaking iyon. Guro. Bukas, mag-ulat ang alagad sa mansyon ng prinsipe. Ituloy mo. Masarap. Mas masarap pa kaysa sa makikinang na pagkain sa mansyon ng TF Cousins. Ang pamamaraan mo ng pagtusok. Saan mo iyon natutuhan? Sa panaginip. May matandang may puting balbas na nagturo sa akin. Guro. Sinundan ako ng alagad sa buong paglalakbay. Zui Feng. Palayasin ang asong iyan. Mahal na prinsipe. Walang aso sa loob ng mansyon. Kung gayon, itapon ninyo siya palabas. Mahal na prinsipe. Hindi maninirahan ng libre ang inyong alagad. Marunong akong gumawa ng mga eliksir. Marunong din akong magpakulo ng gamot. Marunong ako. Kaya kong magbayad ng matrikula. Kapos ka ba sa pilak? Sino ba ang tatanggi sa perang kumikinang? Sa silangang silid. Humanap ka ng sarili mong matutuluyan. Huwag kang gumala sa kalaliman ng gabi. Naglilingkod ang mga makamandag na insekto. Ano ang natuklasan mo? Mahal na prinsipe. Nang isilang ang prinsesa 16 na taon na ang nakalipas. Tunay ngang may isang banal na manggagamot at diwata ng lason sa lambak ng Yao Wang.
Dadaan ako sa mansyon ng Piet ko si Xianji. Ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Ang pagkamatay ng kanyang ina. Ang lason sa kanyang mukha. At mayroon pa. At kung bakit niya nalulunasan ang lason ng siyam na kalamidad. May pamilyar na amoy ang aklat medikal na ito. Parang lugar na tinitirhan ng mahal na prinsipe noong bata pa siya. Dugo ng banal na ahas ng lambak ng Yaowang. Xiaodu. Ano ka ba talaga? Ako. Ako mismo ang tinutukoy ko, syempre. Gutom na ako. Kakain na tayo. Kung may kaugnayan siya sa lambak ng Yaowang, siya ang magiging gamot ng prinsipe. Kung hindi naman siya, mabahong lalaki. Sabi niya, isa kang gamot. Kakagatin ko siya hanggang mamatay. Mahal na prinsipe. Hindi magandang pag-usapan ang iba kapag wala sila, hindi ba? Hindi ako kailanman naniniwala sa mga pagkakataon lamang. Pinalitan mo ang babaeng dapat kong mapangasawa. Nilutas mo ang lason. At ang mga lihim na itinatago mo. Isa-isa kong aalamin ang lahat. Bago kong malutas ang lahat. Mas mabuting manatili kang buhay. Sa mansyon ng prinsipe, may isang utusang babae na napakagaan kong maglakad. May amoy ng uod mula sa namdyan sa kanyang katawan. Alam ba ito ng mahal na prinsipe? Ang mga utusang babae sa mansyong ito ay mas magaan pang maglakad kaysa kay Zwifeng. Panginoon, may bahagyang amoy ng uod sa katawan ng utusang iyon. Napakahina nito, pero naamoy ko pa rin. Good. Galing sa Namglanji. Iba ito sa amoy ng tubig kanina. Isa itong ibang uri. Mas matanda pa. Susundan ba natin siya at sisilipin? Huwag muna tayong magmadali. Tandaan mo ang mukha niya. Mas malalim pala ang tubig sa mansyon ng prinsipe kaysa sa inaakala ko. Ang tinutukoy mo ay, sige ng loo ang nagwawali sa kanlurang bulwagan. Alam ng mahal na prinsipe. 5 taon na siya sa mansyon at hindi kailanman nagdulot ng gulo. Hindi ko man lamang siya napansin. Zwifeng, bantayan mong mabuti si Ginang Luo sa kanlurang bulwagan. Huwag mong gulatin ang ahas sa damuhan. Muli mo na namang iniligtas ang buhay ko. Mabahong lalaki. Ngayon alam mo na kung gaano kagaling ang aking Panginoon, ano. Sumama ka sa akin sa palasyo. Panginoon, ang lason sa karayom na ito ay hinaluan ng insenso ng dragon mula sa palasyo. Ang mabahong lalaking iyon ay matagal nang alam na pupunta ka sa palasyo. Ituloy mo. Panginoon, kapag papasok sa palasyo, dalhin mo itong ginto. At itong jade. Hindi rin tama. Kung mag-iingay ka pa, igagawa kita ng nilagang ahas. Naglaga ang alagad ng pampaganda at pampalusog na sabaw. Guro, ang sabaw na ito ay may 18 pambihirang halamang gamot. Kayang pawiin ang mga peklat. Walang lugar para sa mga walang silbi sa mansyon ng prinsipe. Lumayas ka. Ika-9 na prinsipe. Narito ako upang magsalin ng tsaa at tubig para sa aking guro. Panginoon, Panginoon. Binaligtad ng lalaking ito ang tapayan ng suka. Tingnan mo ang titig na iyan. Gustong-gusto ko nang lasunin hanggang mamatay ang mukhang batang iyan. Hindi man lang sinala ng maayos ang latak ng gamot. Pakuluan mo uli. Dumating ang banal na kautusan. Mahal na Prinsipe Siam at Prinsesa Siam, tanggapin ninyo ang kautusan. Ito ang utos ng mahal na emperador. Sa pista ng kalagitnaan ng Taglagas. Espesyal na inaanyayahan ang mahal na Prinsipe Siam at ang Prinsesa Siam. Na dumalo sa piging sa palasyo. At sabay-sabay pagmasdan ang maningning na buwan. Sinabi rin ng mahal na emperador na ang mukha ng prinsesa ay hindi na kailangang pagtakpan. Upang masaksihan ng lahat ng opisyal ang mabuting pagpapalaki ng mansyon ng TF Kusisen. Panginoon, may amoy ng gamot na Kianji sa yunukong ito. Tao siya ng prinsipe tagapagmana. Bitag na patayan ang piging sa palasyo. Gusto ng prinsipe tagapagmana ang kapangyarihang militar ko. Gusto naman ng emperador ang buhay ko. Umalis ka na ngayon. May oras ka pa. Umalis ka. Kapag umalis ako, sino ang magpapagaling sa lason mo? Mahal na prinsipe. Magkasangga tayo sa iisang kapalaran. Mabahong lalaki, pinoprotektahan ka ng Panginoon. Huwag kang walang utang na loob. Huwag mong ipagkamali ang kabutihan. Panginoon, Panginoon. Dalhin mo itong pulbos na pampakati. At itong walang tigil na pampatawa. At ang pampatay ng 3 araw. Sapat na ba ito? Sapat na, sapat na, sapat na. Hindi man lang pinangangahasang dilaan ng dakilang ito ang lason sa boteng ito. Panginoon, kailan mo pa itinago ito? Noong natutulog kang naglalaway. Ang piging sa palasyo sa kalagitnaan ng Taglagas ay isang bitag. Panginoon, nadarama ng dakilang ito na napakaraming lason sa palasyo. Napakabango, ngunit napakapanganib. Takot ka ba? Takot ang dakilang ito. Ang dakilang ito ang kagalang-galang na ahas ng 10,000 lason. Ubusin ng dakilang ito ang lahat ng lason sa palasyo. Dumating na si ate. Akala ko hindi mangangahas pumunta si ate. Naku, Kingyo, bakit hindi ka makatayo ng maayos? Ina, nanginginig ang kamay ninyo. Kailangan ninyong magpalakas. Nagkalat sila ng pulbos na pampasira ng bait sa tabi ng kanilang mga paa. Napansin ito ng dakilang ito. Magpatuloy. Ina, ano ang nangyayari sa kanya? Bakit ganito ang hangin? Kabilugan ng buwan sa 15 ng 8 buwan.
Mga paru-paro, napakaraming paru-paro. Dumarating ang mahal na emperador at ang emperatris. Anong kaguluhan ito? Mga bantay. Kalagkarin palabas ang dalawang baliw na babaeng iyon. Ikasyam na kapatid. Talagang naiiba sa lahat ang iyong prinsesa. Pangit ang mukha ng inyong lingkod. Nakasagabal ako sa mahal na karo. Karapat dapat akong mamatay ng 10,000 ulit. Panginoon, sa katawan ng matandang emperador na ito, may amoy ng laso ng siyam na kalamidad. Kapareho ng amoy sa mabahong lalaking iyon. Ama emperador, matagal nang pinahihirapan ng karamdaman si Tiyuhin Siyam. Kaya naghanda ang inyong anak ng munting handog. Ang tapayang ito ng alak ng lasing na diwata ay mahalagang bagay na hinanap ng inyong anak mula sa timog na hangganan. May bisa itong paluwagin ang mga litid at pasiglahin ang daloy ng dugo. Nawa ay gumaling agad si Tiyuhin Siyam. May nakamamatay na pulbos ng damo ng tuyong puso rito. At mayroon ding buhangin na umaagaw ng kaluluwa. Kapag ininom ito, agad dudugo ang 7 butas ng katawan. Napakaitim ng puso ng prinsipe tagapagmana. Prinsesa Siyam, ito ay taos pusong paggalang ng mahal na prinsipe tagapagmana. Nagpapasalamat ang inyong lingkod sa ngalan ng mahal na prinsipe. Ang jade na palawit na ito. Mahal na prinsipe ng korona. Hindi gaanong maganda ang kalidad ng jade na palawit ninyo. Tama na. Magpatuloy ang piging sa palasyo. Panginoon, aalis muna ako at agad ding babalik. Naglakas loob ang prinsipe ng korona na lasunin ang mabahong lalaki. Pabubulahin ko ang puwitan niya. Thanking you. Sisiguraduhin kong hindi ka gagaling. Binibini Feng. Gusto mo bang maghiganti? Sumama ka sa akin. Matagal ka nang hinihintay ng dakilang matanda ng mga mangkukulam ng Namdlan. Ipagpatuloy. Magsimula na ang awit at sayaw. Matandang Soro, gusto mo nang ibaon sa limot ang lahat. Mahal na prinsipe ng korona, may inihanda akong napakalaking regalo para sa iyo. Mahal na prinsipe ng korona, hindi na kailangang magpakita ng gayong kagandahang loob. Ang mga binti ko. Aray. Mahal na prinsipe ng korona, bakit kailangan ninyong yumukod ng ganito? Talagang sobra naman ang pagpaparangal ninyo sa akin. Pulbos na pampamanhid, dagdagan ng kaunting pulbos na pampamamaga ng puwitan. Lilitaw ang epekto makalipas ang 3 araw. Mamamaga ang puwitan niya na parang puwitan ng unggoy. Mahal na prinsipe ng korona, nakarami na ba kayo ng alak? May mga kawal bang maghahatid sa prinsipe ng korona, pabalik sa silangang palasyo, upang mahimasmasan? Hintayin mo ako. Kamahalan, may hinihiling po ako. Maraming taon nang paralisado ang 2 binti ng ikasyam na prinsipe. Kamakailan ay nakahanap po ako ng isang sinaunang lunas. Kailangan dito ang bulaklak ng niebe ng Tianshan bilang pangunahing sangkap. Maaaring subukan ito. Magalang kong hinihiling, kamahalan, na ipagkaloob ninyo ang bulaklak ng niebe upang mailigtas ang ikasyam na prinsipe sa matinding paghihirap. Ipinahihintulot ko. Ipinagkakaloob ko ang aking pahintulot. Panginoon, napakabisang gamot ang bulaklak ng niebe ng Tianshan. Maaari na akong magbago sa mas mataas na anyo. Mahal na prinsipe, kakain pa ba kayo sa piging na ito? Kakain. Bakit hindi ako kakain? Panginoon, walang lason ang pagkaing iyon na siko ng kristal. Maaari ko ba itong kainin? Magtiis ka muna. Nakababatang kapatid, naaalala ko na noong bata ka, ay mahusay kang mga bayo at magpana. Sayang naman at napinsala ang 2 binti mo. Matalas pa rin ang alaala ng aking nakatatandang kapatid. Naaalala ko rin kung paano napinsala ang mga binting ito. Mahal na prinsipe, itinataas ko ang kopang ito para sa inyo. Para sa pagkaligtas ninyo sa malaking sakuna. At para rin sa dakilang biyaya ng kamahalan na pagkakaloob ng bulaklak ng niebe ng Tianshan, na magliligtas sa prinsipe mula sa dagat ng paghihirap. Malalim ang pagmamahala naming magkapatid ng aking nakababatang kapatid. Dapat lamang. Ay! Nakita ko na. Ako muna ang titikim. Hamaking alakdan, naglakas loob kang humarang sa daan ko. Mabaho ang lasa nitong bulok na laman. Panginoon, may makamandag na alakdan na nagbabantay. May taong sadyang nag-aalaga rito. Panginoon, pain pala ang bulaklak ng niebe ng Tianshan. May pinalaking alakdan na may dugong pulang mga mata sa tabi nito. Pamamaraan iyan ng mga manggagamot ng lason mula sa Namdlanhi. Manggagamot ng lason mula sa Namdlanhi. Kasabwat nila ang lalaking nakaitim na nasa mansyon ng PF Cosicians.
Ano ba talaga ang pakay ng matandang emperador na iyon? Napakawalang ingat mo ngayong araw. Mahal na prinsipe, ang ibig ba ninyong sabihin ay inagaw ko ang kopa ng alak o hiningi ko ang bulaklak ng niebe? Hindi mo kailangang gawin iyon. Ginawa ko iyon. Hindi iyon para sa iyo. Para iyon sa sarili ko. Masyado kayong malapit. Masasakal na ako. Ang emperador na si Qian, ang prinsipe ng korona, at si Ginang Liu walang makatataka sa kanila. Konsorte ng ikasyam na prinsipe, manatili muna kayo. May kautusan ang kamahalan. Ang bulaklak ng niebe ng Tianshan ay agad na ipagkakaloob sa konsorte. Panginoon, totoo ba talaga ito? Ngunit, may amoy ng laso ng mang-aagaw ng kaluluwa sa mga talulot. Pakiusap, ipabati dito ng duke sa mahal na emperador. Hindi ko bibigyan ang banal na biyaya ng mahal na emperador. Hindi siya magkakabait ng ganoon. Alam ko. Gaya ng inaasahan, sumabog na naman. Ito ang karayom na pumapatay ng kaluluwa. Sa isang dampi lamang, mula sa dulo ng daliri ay kakalat ang lason hanggang sa pintig ng puso. Gusto ba ng emperador na mamatay ako, o gusto niyang mamatay ka? Pareho. Mahal na prinsipe, talagang wala ka nang maramdaman sa mga binti mo. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kanina sa salusalo, nang alalayan mo ang punong tagapagluto. Namuti ang mga dulo ng iyong mga daliri. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Umatake na ang lason. Sipsipin mo kung gaano karami ang kaya mong sipsipin. Panginoon, napakalakas ng lason na ito. Kakayanin ko pa ito. Hindi ko na kaya. Uminom ka. Kung ayaw mong mamatay, uminom ka. Kapag namatay ka, sino ang tutulong sa aking imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng aking ina? Sino ang tutulong sa aking hanapin ang Longyan fragrance? Sino ang tutulong sa aking tuklasin ang pinagmula ng lason? Mabuhay ka para sa akin. Panginoon, napakainit ng dugo mo. Malapit na akong mag-ebolusyon. Ang dugo mo ang lihim ko. Tabla na tayo. Panginoon, parang mag-ebolusyon na talaga ako. Tinawag mo kanina ang pangalan ng prinsipe. Dahil sa biglaang pangyayari, patawarin mo ako, mahal na prinsipe. King Yu. Maaari ba kitang tawagin King Yu mula ngayon? Bahala ka. Mabuti. Mabahong lalaki, inaagaw mo ang linya ko. Ituloy mo. Sino ka ba talaga? Mahal na prinsipe, hindi ba't naimbestigahan mo na ito? Ang pangit na anak sa labas ng mansyon ng PF2C Senvu ay kayang mag-alis ng daan-daang lason. Kaya niyang ipahiya sa harap ng lahat ang prinsipe. Kayang supili ng dugo niya ang lason ng siyam na kalamidad. Hindi ito mga bagay na dapat taglayin ng isang anak sa labas. Mabahong lalaki, bitawan mo ang aking Panginoon. Kakapasupil pa lamang niya sa lason. Kapag nilason mo siyang muli, mamamatay ka rin. Kawalang galang, huwag kang tumingin. Hindi ko sasabihin. Marami akong paraan para mapagsalita ka. Anong paraan ang nais gamitin ng mahal na prinsipe, pahirap at pamimilit o bitag ng kagandahan? Ang ulo ko, ang gintong korona ko. Zuifeng, paano ka magmaneho ng karwahe? Mahal na prinsipe, patawarin inyo ako. May lubak sa daan. Nakita ko. Nakita ko ang lahat. Namula ang mukha ng mabahong lalaki. Panginoon, namumula rin ang mukha mo. Tawagin mo pa ako at ilalaga kita bilang sabaw. Hinalikan mo naman talaga siya. Pero ayaw mo pa ring umamin. Bumaba na kayo. Bumalik tayo sa mansyon. Parang hindi naman pala ganoon kasama ang lalaking iyon. Panginoon, pula pa rin ang tainga niya, ha ha ha. Ituloy mo. Panginoon, may amoy ng kauri natin. Napakarumi. Napakasuklam. Panginoon, huwag mong gagalawin. Lumaki ang mga insektong ito sa pagkain ng lason. Habang mas nakalalason, mas lalo silang sumisigla.
Napakatagal ko nang nagugutom. Meryendang kusang lumapit sa ating pintuan. Sayang naman kung hindi kakainin. Mga makamandag na parasito ng Namdlans. Sa wakas, handa na silang gumastos ng malaki. Nasa labas ng lungsod ang taong nagpapakawala ng mga parasito. Naamoy ko ang baho ng bangkay. Basta mapapatay ang hamak na iyon. Hindi magdadalawang isip ang duke na bayaran ang anumang halaga. Ang mga parasito ng duke. Baka nakagat ka ng ahas. Ang ahas na iyon. Anak iyon ang dakilang reyna ng lahat ng kamandag. Hindi ordinaryo ang anak mong babae. Impossible. Ang walang hiyang iyon ay dating inutil pa mula pagkabata. Paano siya nagkaroon ng ganitong pagkakataon? Nagising ang banal na dugo ng ahas. Ang laso na ipinainom mo noon para sirain siya. Sa halip, naging susi pa iyon para sa kanya. Panginoon, ang matandang hangal na iyon at ang halimaw ng Namdlan. Nagsanib puwersa sila. Kakagatin ko hanggang maagnas ang mukha niya. Huwag kang magmadali. Hanapin muna natin ang kanilang pugad. Mahalaga kay Feng Qingyu ang disipulong ito. Hulihin ninyo siya. Hindi mahalaga kung ayaw niyang pumasok sa bitag. Magpatuloy. Mas matindi na ang amoy ng tatlong taong iyon. May amoy gamot pa ang batang iyon. Magsalita ka. Saan natutunan ng magandang babaeng iyon ang lason? Sa aking guro, isang pambihirang henyo. Hindi ka man lang karapat dapat na magtali ng sapatos niya, magandang ginang. Mahal kong ate. Ang taong gumapo sa akin. Tinanong ba niya ako? Ang malagkit kong laway. Sapat na para manhid kayo ng 3 araw. Patayin niyo siya para sa akin. May utos si ama. Walang pagtatangi sa kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Makakalakad ba kayo? Hindi kailanman pababayaan ng disipulo ang guro na maiwan. Ginoong Gu, patayin agad ang hamak na iyon. Panukat ng gamot. Ginawa nilang mga bangkay ng gamot ang sarili nilang mga tauhan. Panginoon, walang mararamdaman sa mga laruang ito. Malapit nang maubos ang kapangyarihan ng aking banal na ahas. Ang mga tauhan ng mahal na prinsipe. Sino ang maglalakas loob na kumilos? Impossible. May matinding lason sa katawan mo. Paano ka nagtataglay ng ganito kalakas na panloob na enerhiya? Thanking you. Maghintay ka lang. Sa pilitan mong pinaikot ang iyong enerhiya. Patay tayo. Sumiklab ng lubusan ang laso ng siyam na kalamidad. Nanghihina na ang tibok ng puso niya. Wala na akong lakas ngayon. Sinipsip ko ang napakalakas na lason. Ano ang gagawin natin? Nailigtas ang buhay niya. Ngunit nasa mga ugat pa rin ang natitirang lason. Kailangan natin ang Tuitlinfin SE upang tuluyang maalis ang lason. Bumalik tayo sa mansyon. Napakahalaga ng dugo mo. Ikaw na ang bahala sa mabahong lalaking ito.
Ikaw. Ang Twitlin Thin isa. Nakuha ko iyon sa isang piging sa palasyo. Maaari nitong supilin ang natitirang lason sa katawan mo. Bakit mo ako iniligtas? Sino ang tumulong sa akin na mabawi ang alaala ng aking ina? Mahal na emperador. Lihim na nag-aalaga ang mahal na prinsipe ng mga bangkay ng gamot mula sa Namdans. Balak ba niyang maghimagsi? Mayroon ka bang katibayan? Nang tambangan ko ang mga bangkay ng gamot sa templo ng Chenghuang. Personal na nagpakita ang mahal na prinsipe. Ito ang palamuting suot ng isang patay na tauhan niya. Kanina pa ako naghahanap ng dahilan para kumilos. Zhao Tu, pangunahan mo ang mga kawal ng imperyo at palibutan ang mansyon ng mahal na prinsipe. Halughugin ninyo ito. Kung may lalaban, patayin agad walang patawad. Tinatanggap ko ang utos, mahal na emperador. Palibutan ninyo ito. Walang langaw ang dapat makalabas. Ituloy. Prinsesa ng ikasyam na prinsipe. Lalabanan mo ba ang kautusan ng emperador? Sugod. Sinumang lumampas sa guhit na ito. Sa 10 hakbang, siyam ang tiyak na mamamatay. Mahiwagang salamang ka. Salamang ka ito. Prinsesa ng ikasyam na prinsipe. Naglakas loob kang suwayin ang kautusan at bastusin ang emperador. Iniutos ng emperador na agad kang. Ang dakilang hanay ng 100 kong laso ng aking kamahalan. Sapat na itong ipainom sa inyong lahat ng isang banga. May kakaibang ingay mula sa likurang bundok. Tunog ng plauta. Plautang pangkulam. May itinatago pa pala si Feng Qingyu. Zui Feng, bantayan mong mabuti ang pangunahing tarangkahan. Tingnan natin kung ano pang pakulo ang maiisip niya. Ituloy. Mahal na prinsesa, maraming salamat sa iyong Twitlin Fins. Tinatanggap ito ng Namdlan ng buong galak. Patayin mo ako. Bilis. Hindi ko na ito makontrol. Pupunta ako upang supilin sila. Panginoon, mag-ingat ka. Hinati niya ang kanyang mga kawal. Magpaputok ng mga palasong nagliliyab. Panginoon, gumamit ka ng teknik na paghahati ng katawan. Sa unahan man o sa likuran, isa lamang ang kaya nating bantayan. Hindi maaaring mawala ang Twitlin Fins. Iyon ang plautang yari sa mga buto ng 3 tao. Kinamumuhian ng aking kamahalan ang tunog na iyan. Ituloy.
Matandang bruha, naglakas loob kang saktan ang aking Panginoon. Tunawin ko pati ang mga buto mo. Zuifeng, kunin mo ang antidote. May kaunti ka pa palang konsensya. Hindi pa lubusang nailalabas ang natitirang lason sa iyong katawan. Buhay ka pa. Hindi mamamatay ang mahal na prinsipe. Ituloy. Guro. Talaga bang kayang alisin ng siyam na ikot na tableta ng pagbabalik ng kaluluwa ang lason ng siyam na kalamidad? Ito ang reseta mula sa alamat. Maaari ba nitong alisin ang lason? Tingnan natin ang kondisyon nito. May kulang pang isang sangkap. Kailangan nito ang dugo mula sa puso ng Panginoon bilang pantunaw. Kung hindi, hindi mapipigil ang pinagmumulan ng lason. Hindi maaari. Mahal na prinsipe, ito lamang ang paraan. Mas pipiliin kong sumiklab ang lason sa aking katawan, kaysa inumin ang dugo mula sa iyong puso. Hahatiin ng aking kamahalan sa iyo ang kalahati ng tableta. Ituring mo itong pabor sa iyo. Mabahong lalaki, huwag mo nang muling apihin ang aking Panginoon. Ituloy. Komandante, hindi na natin mapipigilan ang tarangkahang ito. Kahit hindi natin kaya, kailangan pa rin nating ipagtanggol ito. Nasa loob pa sina mahal na prinsipe at prinsesa. Ang binti mo. Ang binti ng prinsipe. Salamat sa iyong pag-aalala, Komandanting Zhao. Paputok. Paralisado ang sinumang lalampas sa guhit sa loob ng 3 araw. May kautusan ang emperador. Umatras ang mga kawal, umatras agad. Mahal na prinsipe, matagal nang napagplanuhan ang hakbang na ito. Dahil kasama kita. Tiyak na ang aking tagumpay. Ituloy. Ang salamangkero ng Namdland. Tama nga, sila ang palihim na nagsulsol sa lahat ng ito. Matigas man ang dila niya, ayos lang. Sia Odu, pabanatin mo ang kanyang mga buto. Kahit ang isang immortal ay hindi makakayanan ang pulbos na kati ng aking Panginoon. Sabihin ninyo agad kung ano pa ang mga pakanan ninyo. Paparating na sa kabisera ang delegasyon ng Namdlands. Balak nilang kumilos sa piging sa palasyo. Napakalaki ng kanilang hinihintay. Matagal nang may lihim na kasunduan ang koronang prinsipe at ang Namdlands. Napakahusay maglaro ng koronang prinsipe at ng emperador. Hindi kailanman buhay ng mahal na prinsipe ang pakay nila. Kundi, ang dugong minana mo sa lambak ng Yaowang. Sila ang lihim na kasabwat ng emperador at ng Namdlands. Ang layunin nila ay putulin ang angka ng banal na ahas. Upang tuluyang mapasakamay nila ang buong kaharian. Parang pamilyar sa akin ang disenyong ito. Saan ko na kaya ito nakita? Ang sakit ng ulo ko. Kung hindi mo maalala, huwag mo nang pilitin. Ang piging sa palasyo makalipas ang 3 araw ay isang pig-ing hongmen. Kung ayaw mong pumunta, ako na ang tatanggi para sa iyo. Mas mabuti pang pumunta sa pig-ing hongmen. Nang sa wakas ay maitala natin ang lahat ng utang.
May mahigit 10 selyadong tansong kawa na ipinasok sa likod bahay ng himpilan. May mga ukit na anyong ahas sa katawan ng mga kawa. Napakabigat ng mga ito. Mga kawa ito ng laso ng dugo ang uod. Ipaalam ito sa mahal na prinsipe. Nagpasok sa kaharian ang pangkat ng sugo mula ng mga ipinagbabawal na sisidlan ng uod. Iyon ay pulbos ng uod na panggatong ng dugo na matagal nang nawawala sa lambak ng Yawang. Balak nilang gamitin sa pig-ing ng kalagitnaan ng Taglagas. Ang dugo ng mga buhay upang buhayin ang angka ng banal na ahas. Tama ka. Eksaktong kapareho ng amoy noong nilipon nila ang aming angkan. May ganang bumalik pa ang mga walang hiyang iyon. Talaga bang matutupad ang kanilang balak sa piging makalipas ang 3 araw? Talagang kakaiba ang babae ng ika-9 na prinsipe. Makatiwala ka, prinsipe. Kapag sinimulan ang paghahain ng dugo, tiyak na maaakit ang angkan ng banal na ahas. Pagsapit noon, maubos ang kanyang kapangyarihan. At magiging nasa ating awa na siya. Kapag nagtagumpay ang ating plano, tutulungan ka ng Namgyanf na umakyat sa trono. Ang anak na babae ng banal na babae ay talagang nasa kabisera. Ahem. Dahil isa ka sa mga dating kasapi ng lambak. Dapat alam mo ang kapalaran ng angka ng banal na ahas. Nabaliw na si Xiao Jing yan. Huwag mo siyang tulungang maghasik ng kaguluhan. Panginoon, ang uod ng dugo ay kumikilos sa pamamagitan ng hininga ng mga buhay. Hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng panlunas. Kailangan nating putulin ang pinagmumulan ng pang-akit nito. Putulin ang pinagmumulan ng pang-akit. Maraming tao at matang nakamasid sa piging. Mainam iyon para magamit natin sa ating pakana. 2 beses ng lihim na nakipagkita ang koronang prinsipe sa sugo ng Namglanz. Hindi batid ang mga detalye. Hayaan silang mag-ingay. Mas malaki ang gulo, mas mabuti. Hintayin nating mapilitang lumitaw ang dugo ni Feng Qingyu. Saka natin isasara ang lambat. Kamahalan, may isusumite po akong ulat. Ang asawa ng ika-9 na prinsipe ay inapo ng taksil na lambak ng Yawang. Lihim niyang itinatago ang masamang nilalang na banal na ahas. At ginugulo ang pamahalaan. Nakikiusap ako sa kamahalan na ipaubaya siya sa amin. Kami na, mula sa Namyan, ang magpaparusa sa kanya. Bilang garantiya sa pagkakaibigan ng 2 kaharian. Napakatapang mo. Ang asawa ng ika-9 na prinsipe ay itinalaga ko mismo. Paano mo nagagawang lapastanganin siya ng walang ebidensya? Sinasabi ng sugo na isa akong inapo ng lambak ng Yawang. Mayroon ka bang katibayan? Ito ang sagisag ng banal na babae ng lambak ng Yawang. Natagpuan ito sa mansyon ng ika-9 na prinsipe. Wala akong katibayan. Ngunit may alam ako. Pagpasok ng marangal na pangkat ng mga sugo sa kabisera, may dala silang 12 kawa ng uod ng dugo. Maaari ko bang itanong kung bakit kayo nagdala ng ipinagbabawal na sisidla ng uod sa kabisera ng dakilang kian? Ano ang pakay ninyo? Naku! Bakit napakaraming uod sa paanan ng marangal na sugo? Hindi kaya kayo ang nagdala ng mga iyon? Mukhang isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Malayo ang inyong nilakbay, marangal na sugo. Tiyak na nakapapagod ang paglalakbay. Maaari muna kayong bumaba at magpahinga. Hinihintay niyang malaman kung sino ang mananalo at matatalo sa atin. Kung gayon, ipakita natin sa kanya kung sino talaga ang manghuli at sino ang mahuhuli. Itakda ang paghahain ng dugo sa lawa ng tae. Kumilos tayo sa 3 oras ng gabi. Mag-ingat ka, Emperador. Baiya. Sino ba talaga siya? Panginoon, may bakas ng laso ng puting uwak dito. At may bahagyang bakas din ng pabango ng aking ina. Puntahan natin. Alamin natin ang katotohanan. Pumasok tayo at malalaman mo rin. Naglakas loob kang pumasok sa panganib ng mag-isa. Dapat ay inasahan mo nang darating ako. Siya nga. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngayong narito ka na, prinsesa ng ika-9 na prinsipe. Huwag ka nang umalis. Ibigay mo ang pamamaraan ng dugo ng banal na ahas. At tatapusin ko na ang paghihirap mo. Kung nais mo siyang galawin, dumaan ka muna sa akin. Sumama kayo sa akin. Ang pangunahing puwersa ni Buxian ay nasa main gate. May lihim na lagusan palabas. Bakit niyo kami tinutulungan? May utang na loob ako sa banal na dalaga ng angkan ni Su. Bilisan niyo. Kapag nahuli pa tayo, huli na ang lahat.
Mahal na prinsipe, prinsesa. May balita mula sa palasyo. Ginamit ng emperador na dahilan ang bintang na pagtataksil ng prinsesa sa Namlayang. Bukas ay maglalabas siya ng utos na pasukin ang mansyon ng ika-9 na prinsipe. Sa wakas, hindi na siya nagkunwari at nagpakitang gilas na. King Yu. Hindi tayo maaaring umatras sa laban na ito. Umatras? Sa diksyonaryo ni Feng King Yu, walang salitang umatras. Gusto niyang makipaglaro. Sasamahan ko siya hanggang sa dulo. Itutuloy. Iparating ang aking kautusan. Hukbong imperial, magtungo agad sa mansyon ng ika-9 na prinsipe. Dakpin si Feng King Yu. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian. Sinumang magtangkang humarang, ay ituring na kasabwat sa kasalanan. Hindi kayo maaaring pumasok. Ang kapatid ko ay hindi taksil. Wala kayong ebidensya. Hindi niyo maaaring gawin ito nang walang pahintulot. Isang anak sa labas, naglakas loob na humarang sa daan. Dakpin niyo siya. Luffy. Hindi na sana siya nadamay dito. Tayo ang dahilan kung bakit siya nadamay. Gabi na. Aakyatin natin ang piitan. Iligtas natin siya. Mahal na prinsipe, mahigpit ang bantay sa piitan. Siguradong naglagay ng patibong ang emperador. Naghihintay lamang na tayo ay mahulog sa bitag. Kahit alam nating patibong ito, kailangan nating pumunta. Ang aking mga tauhan. Hindi ko maaaring iwanan. Ikaw. Hindi taksil ang kapatid ko. Kahit patayin niyo ako, hindi ko siya paparatangan. Alam na naming darating kayo. Susunod sa utos ng mahal na hari. Matagal na namin kayong hinihintay. Muksoan Xiao, taksil ng bayan. Sumuko na kayo agad. May masamang ang balak. Alam ko na. Nasiguradong darating ka. Ibigay mo ang pamamaraan ng dugo ng banal na ahas. Pakakawalan ko siya, pati na rin si Muksoan Xiao. Gusto mo ng pamamaraan ng dugo? Maari. Pakawalan mo muna siya. Itutuloy. Kapatid ko. Huwag mo akong pansinin. Huwag mong ibigay sa kanya. Nakikita mo ba? Kung hindi mo ilalabas, hindi na siya mabubuhay. Nasa harap na bulwagan si Muksoan Xiao. Hindi na rin siya magtatagal. Sino ka para hawakan ang aking Panginoon? Susunugin kita, pulpol na buto. Umalis ka. Nasira na ang Wangyuang natarangkahan. Naghihintay na ang 3 hukbo ng utos. Pakipag-utos na po, Panginoon. Ang mga tagapaglingkod ng palasyo. Ang panig ng King Jun. Impossible. Mahal na prinsipe. Nahuli na ang prinsipe. Mga tao ng ika-9 na prinsipe. Nasa labas na sila ng tarangkahan ng tanghali. Tumakas na tayo. Saan ako tatakas? Gustong ipitin ni Muksoan Xiao ang palasyo. Hindi ganoon kadali. Pumunta ka. Ihatid ang kristal na kabaong ng dating emperatrice sa bulwagang ginto. Tingnan ko nga kung mangangahas silang pumasok. Muksoan Xiao, Muksoan Xiao. Akala mo ba ay matatalo mo ako? Lampasan mo muna ang iyong ina bago mo pag-usapan ang susunod na hakbang. Ikalawang kapatid. Ako ba ang tumulong sa iyo? Matapang si Luffy. Kinain niya. Ang bilis talaga. Mula ngayon, sumunod ka sa akin. Walang mangangahas mang-api sa iyo. Tuloy. Ang biglang pagpanaw ng aking ina noon. Hindi ako naniwalang namatay siya sa sakit. Sa ngayon, ang kanyang kamatayan ay hindi rin maihihiwalay sa sultan na emperador. Ano man ang tunay na nangyari. Sasamahan kita sa pagsisiyasat. Batid ng emperador na may pagkakasala siya sa emperatrice. Nais niyang makipag-usap ng sarilinan kay ika-9 na prinsipe sa bulwagang ginto. Bilang patunay ang mga labi ng emperatrice. Upang wakasan ang alitan ng 2 salinlahi. Tiyak na bitag ito. Kahit bitag man iyan, kailangan ko pa ring pumunta. Iyan ang aking ina. Sasama ako sa iyo. Mag-ingat sa mga sinulid ng seda. Muksoan Xiao, sa wakas ay dumating ka rin. Matagal ka nang hinihintay ng iyong ina rito, 20 taon na.
Ikaw ang pumaslang sa kanya. Siya ang sarili niyang katangahan. Nang may maayos na emperatris, ayaw pa. Kundi ay pilit pa niyang tinutulungan ang mga tao ng lambak ng Yawang. Karapat dapat siyang mamatay. Inang emperatris. Gumamit ang emperador ng mga uod ng seda upang guluhin ang kaharian. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Panginoon, buhay pa ang kanyang kaluluwa. Patuloy niyang pinipigil ang laso ng uod sa loob ng kabaong. Mahal na prinsipe. 20 taon na. Hindi ka pa ba natauhan? Isa ka lang pirasong nalalabing kaluluwa. At nangangahas ka pang harangan ang aking daraanan. Mukswan Xiao, anak ko. Napakahirap para sa iyo. Inang Emperatrice. Anak, huwag kang magpakatanga. Ayos lang ako, Inang Emperatrice. Nagtatag si Inang Emperatrice ng lason sa loob ng 20 taon dito. Labis siyang natakot na magdulot iyon ng kaguluhan sa buong mundo. Ngayon ay maayos na. Nasa akin na ang dugong serpiyang banal. Sa wakas ay maaari na itong matapos. Thank you, salamat sa iyo. Sa susunod, pakiusap tulungan mo ako ng buo. Upang lubos na maalis ang ugat ng lasong ito. Huwag kang magalang, Inang Emperatrice. Tungkulin ko rin ito. Ako ang lihim na bantay ng Emperatrice. Sa utos ng mahal na Emperatrice. Upang tulungan ang mahal na prinsipe na patahimikin ang kaguluhan. Linisin sila sa isang paglusob. Nailapat na ang ugat ng laso ng silkworm. Panahon ko na ring umalis. Swan Xiao. Mabuhay kang maayos. Bantayan mong mabuti ang lupain at ang kaharian. Pakiusap, mahal na prinsipe, umpisahan na ninyo. Tanggapin ang pamana ng dakilang kapangyarihan. Patahimikin ang bayan at aliwin ang sambayanan. Ako. Maaari nang magharap ng ulat. Mahal na prinsipe, hindi maganda ang lagay ni Guro. Ang hukbo ng Namgyalju at ng tatlong ruta ng hukbo ng BCE ay sabay na sumusulong sa timog. Ang unahan na ay malapit nang marating ang hangganan. Nangunguna. Si Feng Yanning ang nangunguna. Mukhang. Ang bansang nasa timog na ito ay talagang hindi na maiiwasan ang digmaan. Magpatuloy. Marunong makipaglaban sa kabayo at mahusay sa pakikidigmang pandayanak ang maraming mandirigma ng BC. Haharapin sila ng mahal na prinsipe bilang pangunahing puwersa. Maraming silkworm na panlaban sa Namgyans dito. Isasama ko ang isang pangkat ng mga tauhan sakay ng kabayo papunta sa Silk City. Para wasakin ang kanilang hanay ng mga silkworm. Bailey Chen. Isama ang pangkat medikal upang samahan ang Emperatrice. Ihatid ng 5,000 elite na sundalo ni Zui Feng. Dapat tiyakin na ligtas ang Emperatrice. Ate, alam kong hindi pa ako mahusay sa medisina. Pero matutulungan ko kayong mag-ayos at magbalot ng mga gamit na may halamang gamot. Gusto ko ring gumawa ng kaunti para sa sambayanan. CJ. Kung gayon, sumama ka kay Bailey Chen at maging maingat sa bawat hakbang. Mag-ingat kayo. Sa panig ng Silk City, magbantay kayo sa lahat ng bagay. Mahal na prinsipe, mag-ingat din po kayo. Pagkatapos nating mapabagsak ang hukbong ito, maupo tayo at uminom ng maayos. Personal na pinamunuan ng dakilang guro ng estado at ng emperador ang hukbo. Kakayanin ba natin ang laban na ito? Huwag kayong mag-alala. Ang aking silkworm na sining ang magpapauwi sa kanila nang walang nababalik. Thanking you. Hinihintay ko ang araw na ito. Matagal na akong naghintay. May isang itim na nakadamit na dakilang guro sa hukbo ng BC. Ang makamandag na kasapi ng sinaunang sekta ay napakahusay. Ang mga kapatid na nagbantay sa lungsod ilang araw na ang nakalipas. Ay marami ring tinamaan ng mga silkworm. Namatay sila na ang katawan ay bulok at wasak. Sila ay sumunod sa pagdating ni Feng Qingyu. Ipasa ang utos. Ipasuot sa lahat ng kawal sa lupa ang maskara. Ang tubig na iinumin ay dapat pakuluan muna. Pagkatapos, magpadala ng tao upang ipaalam sa Emperatrice. Sabihin sa kanya na maging labis na maingat sa silkworm na sining ni Feng Yanning. Sa harap ng Panginoon, sa lambak ay may nakatagong. Maraming itlog ng makamandag na uod sa lupa. Kapag natapakan, puputok ang mga iyon. Mukhang mahilig pumili ng lugar si Xiao Jingyao. Ipag-utos na agad magkampo sa mismong lugar. Hindi muna tayo aalis. Gusto niyang hangin tayo sa sarili niyang bitad. Sasakyan lang natin ang laro niya. Magpatuloy. Guro, napakahusay ng trick ninyo sa pagpapausok sa mga insekto palabas ng lungga. Kaya lang, medyo kulang pa kumpara sa akin. Masyadong mabagsik ang mga uod nyo, mahal na prinsipe. Hindi na yata kayang tumagal ang pader ng lungsod. Ano pa bang hinihintay mo, magpakawala ka na ng apoy sa langis?
Bakit ka nandito? Ano na ang gagawin sa Nam Ilanli? Nakatutok si Beili Chen sa Nam Ilanli. Sa ngayon, walang problema. Ang silkworm tree ni Feng Yanning ay isang sanggay ng lambak ng Yao Wang. Kung hindi ako ang sasama, hindi mo ito mababasag. Ang Panginoon ay may amoy ng lambak ng Yao Wang sa kanyang katawan. May banayad pang pakiramdam ng dugong dumadaloy. Mukha rin siyang taga-Yao Wang Gu. Ito ang laso ng pagbubuwag ng laman at buto. Bukas, sa harapang labanan, diretsong ibinuhos kay Feng Qingyu. Kapag dumikit kahit kaunti ang banal na ahas, manggagapos na ang dugong dumadaloy. Alam ko. Naghihinala akong si Feng Yanning ay isa ring taong iniwan ng pamilyang Yao Wang Gu. Noon, inagaw siya ni Ginang Liu at itinagong malapit sa kanya. Nilinlang siya at ginamit para sa sariling paghihiganti. Sa totoo lang, gusto lang niyang samantalahin ang kanyang dugo. Ang ibig mong sabihin, biktima rin siya. Hindi pa tiyak ang labanan bukas. Susubukan ko siyang silipin. Kung maaari. Gusto kong bigyan siya ng pagkakataong makabawi. Lumabas si Feng Yanning at sumagot. Sa wakas, naglakas loob ka ring lumabas, Feng Qingyu. Ngayong araw, babayaran mo ang buhay ng aking ina. Sino ang ina mo? Si Ginang Liu ba? Hindi kailanman naging tunay mong ina si Ginang Liu. Gusto mo bang manggulo at maghasik ng alitan? Ang marka ng ahas sa loob ng iyong bisig ay tatak mula sa panig ng Yao Wang Gu. Noong kinuha ka ni Ginang Liu sa mansyon, gusto lang niyang samantalahin ang likas mong dugo. Mali ang kinapuotan mo. Ito ang saplot ng iyong tunay na ina. Pwede mong tingnan ang marka ng phoenix sa ibabaw. Kaparehong-kapareho ng iyong marka sa sinapupunan. Noon, pinatay ng iyong ina si. Inagaw ka at itinuring kang parang piyesa sa laro. Walang silbi. Kahit isang babae, hindi niya mapigilan. Iniwan kang buhay, ano pa bang mapapala mo? Bakit kailangan mo akong iligtas? Dahil kapatid kita. Ang utang ng pamilyang Feng ay hindi dapat pasanin mo. Ang dugong may banal na ahas ni Feng Qingyu ay sa akin pa rin sa bandang huli. Ipalabas ang utos. Bukas, itayo ang malaking hanay ng mga manghuthot. Lubusang yurakan at wasakin ang kampo ng hukbo ng Qian. Reyna, masyadong mapanganib ang hanay na ito, kamahalan. Hindi namin ito kayang harangin. Ito ang hanay ng libong manghuthot na sumisipsip ng puso. Isa itong lihim na teknik ng Yao Wang Gu. Para maputol ang hanay, may kailangang pumasok sa loob nito. Gamitin ang lakas ng dugo para paatrasin at kagatin ng mga insekto ang sarili nilang hanay. Qingyu. Hindi maaari, Panginoon. Sa ganitong paraan, walang patutunguhan. Ako ang pwedeng magising. Hindi pwede. Ang paggising ay masyadong malaki ang magiging kapalit sa iyo. Huli na ang Panginoon. Ako ang tagapangalaga ng banal na hayop. Ang pagprotekta sa iyo ang aking misyon. Ang ilang manghuthot na yan ay hindi makapagsusuway sa akin. Ginamit mo ako para patayin ang aking ina. Sapat na ang bayad na ito. Xiao Du, kumusta ka? Walang problema ang Panginoon. Medyo pagod lang. Ang galing mo, Panginoon. Xiao Jingqiu. Hindi ka na makakatakas. Ang utang na dugo ng Yao Wang Gu 20 taon na ang nakalipas. Ngayon ka na magbabayad. Magbabayad ka. Kung mamamatay na rin ako, ihahatak ko rin kayo pababa. Feng Ning, baliw ka ba o hindi? Ek. Noon, ako ang nagkamali. Ako ang may utang sa iyo. Ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo. Sa susunod na buhay, ako pa rin ang magiging kapatid mo. Sige na.
Ikatatlong ate. Mag-ingat sa iyong paglalakbay. Sa wakas, tapos na rin. Pagbalik ko ay kakain ako ng 100 tableta para magpalakas. Itutuloy. Ipinapahayag ko sa buong kaharian ngayong araw. Itinatalaga ko si Feng Qingyu bilang aking reyna. Mula ngayon, ang reyna at ako ay magkasamang mamumuno sa bayan at magbabantay sa ating mga mamamayan ng sabay. Mabuhay ang mahal na hari. Zui Feng. Mula ngayon ikaw ang general ng PU Ecoscience. Tagapangalaga ng ating nasasakupan. Masusunod po, mahal na hari. Bailey Chen. Tatalagahin kita bilang pinuno ng Imperial Medical Academy. Tagapamahala ng lahat ng gamot sa buong kaharian. Nagpapasalamat ako sa inyong dakilang biyaya, mahal na hari. Pasalamat din sa aking guro sa paggabay. Tumayo ka, huwag ka nang matigas ang ulo. Feng Lu, pamahalaan mo ang mga gawaing medikal sa loob ng palasyo. At pangasiwaan mo ang mga aklat medikal mula sa lambak ng Yaowang. Hindi ko po bibigyan ang inyong tiwala. Ginoong Baiya, naghanda ako ng mga gantimpala at karangalan para sa iyo. Nais mo bang manatili rito? Nais ko sanang bumalik sa dating tirahan sa lambak ng Yaowang. Upang doon na lamang magbigay ng huling pagpugay sa aking mga yumaong mahal sa buhay. Narito ang mga gamot para sa iyong sugat. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay, Ginoo. Ang bilis naman niyang magdesisyon. Isa siyang mabuting tao. Binibining Feng. Ito ang paborito mong patisserie na gawa sa kusina ng palasyo. Subukan mo. Salamat, General. Napakasarap nito. Ang taong ito, sa wakas ay marunong na ring maging mapagmalasakit. Pagod ka na sa maghapong trabaho. Matulog ka na ng maaga. Hindi ba kayo napapagod, mahal na hari? Basta narito ka, hindi ako napapagod. Sa wakas, makakapamuhay na tayo ng payapa. Mula ngayon, samahan mo ako. Sa habang buhay na ating tatahakin. Itutuloy. Ninanakaw na naman niya ang mga gamot, mga tableta mula sa butika ng palasyo. Halos maubos na niya lahat. Kadarating lang niya mula sa pagkagising. Nararapat lang na lumakas siya. Enye. Ito, para sa iyo. Pinaukit ko ito sa mga artesano ayon sa anyo ni Xiaodu. Salamat, mahal na hari. Salamat po, mahal na hari. Tingnan mo, ang buong kahariang ito, dahil sa iyo, ay naging ganap. Tayong dalawa ang magkasamang nagpanatili nito. Qingyu, ang makilala ka, ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Ganon din ako sa iyo. Isang eksperto sa lason at ang hari ng lason, tunay ngang magkabagay. Itinakda ng tadhana. Buhay ko ang nakataya. Kasama ang 300 sundalo ng aking hukbo. Para lamang mapanatili ang alaala ng iyong ina. Ang taong nasa ilalim ng aking pangangalaga. Ay walang sinumang mangangahas na galawin. Hanggat ikaw ay buhay. Ay hindi ako mawawala. Ina, tingnan mo. Masaya na ang aking Panginoon ngayon. At mananatili rin akong bantay sa tabi niya. Habang binabantayan ang kahariang ito. Itutuloy.